Sinabayan ng kilos protesta ng ilang grupo ng mga manggagawa at kabataan ang selebrasyon ng 126th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas. Nagtangka ang ilang ralista na isagawa ang protesta sa tapat ng US Embassy para ipanawagan ang pagpapaalis ng puwersa ng Amerika sa bansa na anila ay nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. May balitang A to Z si Ace Cruz. Target ng grupo ng mga manggagawa na magdaos ng programa sa harap ng US Embassy sa Maynila, pero hinarang sila ng pwersa ng kapulisan at Bureau of Fire Protection. Tandaan po natin ang nakalagay sa konstitusyon, very clear, mapayapang protesta. Dapat payagan ang mga Pilipino saan man nila gustuin. Ano yung boundaries ng mapayapang protesta? Dapat hindi ka armado ng barel. Ang tanong, armado ba kami para pigilin nila? Ngayong Independence Day, hindi pa rin nila may tuturing na ganap na malaya ang bansa kung patuloy ang pakikialam ng US lalo na sa isyu ng national security. Hindi lang sa Pilipinas kung hindi pati sa ibang bansa. Ang ginagawa po ng US ay nanunulsol, nanguupat ng gyera sa mahabang panahon. Kasabay niyan, pag nagkaroon ng gyera, nagbibenta po sila ng armas in the expense ng mamamayan ng Palestine. Hindi nila malayong mangyari ito sa Pilipinas, lalo na't mainit ang tensyon sa West Philippine Sea na agresibong inaangkin ng China. Gusto nilang ang Pilipinas ay kaladkarin laban sa China, pinaiigting instead na lutasin ang problema sa pagitan ng China at ng Pilipinas in a diplomatic na pamamaraan. Nagsusulsol sila para magkaroon ng giyera. Kung sisiklab ang kaguluhan, duda ang mga realista kung papanig sa Pilipinas ang Amerika. Sa mahabang kasaysayan ng paglitaw ng dayuhang militar ng Estados Unidos mula sa Spanish-American War at sa Philippine-American War, pinaslang nila ang daang-libong Pilipino pero hindi sila nanagot. Kung kaya't nakababahalang nila'y pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng napipintong pagsimula ng panghuli ng Chinese Coast Guard sa umano'y trespasser sa West Philippine Sea pagsapit ng June 15. Pagpapakita ito na walang pakialam si Bongbong Marcos sa mga mamamayang Pilipino. Wala siyang pakialam sa mga kapatid nating mangingisda na posibleng arestuhin ng China. Kaya ganyang kalakas ang loob ng China na gawin yan sa ating sovereignty and territory. Kasi alam nila na walang gagawin si Bongbong Marcos, walang magagawa ang Pilipinas at nakasandal lang yan sa dikta ng US. Noon na nang sinabi ng Philippine Navy na hindi sila papayag sa anumang iligal na polisiya ng China at tiniyak na mananatiling ligtas ang paglalayag ng mga Pilipino sa karagatang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngayon magdadalawang taon na sa pwesto ng Pangulo, tingin ng grupo bigo ang campaign rally ni Marcos Jr. na bagong Pilipinas dahil wala nilang nagbago sa agri-fishery sector, labor force at sa presyo ng mga bilihin. Yung long-standing na problema natin sa Pilipinas, hindi naman yan ni-resolve. Halimbawa, ang mga manggagawang Pilipino matagal na nagsumulat sa kanya na harapin nyo ang mga labor leaders para ma-discuss sa harap mo ano yung aming mga legitimate demands, ano yung mga doable na aming mga proposal. Wala yan hanggang ngayon. Matapos sa maikling programa ay kusa naman nag-disperse ang grupo, ngunit patuloy na bantay sarado ang paligid ng US Embassy. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.